Samantala, tinawag na kasinungalingan ni Senadora Laila de Lima ang alegasyong siya at si Senador Antonio Trillanes IV ang nag-utos na saksakin ang bilibid inmate na si JB Sebastian noong Setyembre. Itinuro rin ni de Lima si Pangulong Duterte na siyang nasa likod umano ng pananaksa. Nakatutok si Jam Sisante. Katawa-tawa na para kay Senador Laila de Lima ang pinakahuling alegasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siya at si Senador Antonio Trillanes IV ang nasa likod ng pananaksak sa bilibid inmate na si JB Sebastian noong September 28. New Year na New Year at umpisa na naman yung mga kasinungalingan nila. I'm afraid that our Secretary of Justice is such a lying bastard, a despicable lying bastard. Ayon kay Aguirre, isang inmate na nagngangalang Tomas Doninia ang umaming siyang sumaksak kay Sebastian alinsunod sa utos ng isang hindi pinangalanang batchmate sa Philippine Navy. Dating miyembro ng Navy si Trillanes bago ito tumakbo sa Senado. Sa utos na rin ng isang kabats niya sa Philippine Navy na nagsasabing kinakailangang mawala si Sebastian sapagkat upang hindi na ito makapagdadaldal o sabi tungkol sa kinalaman ni Senator de Lima sa drug trade at sinabi na ito ay nagkasundo na ang kampo ni de Lima at kampo ni Senator Trillanes na iligpit si JB Sebastian. Pumayag daw si Doninia na patayin si Sebastian dahil pinangakuan siyang gagawan nila ng paraan para mapalaya siya kapag napabagsak ang Administrasyong Duterte dahil malakas umano ang Liberal Party. Sabi ni Doninia sa kanyang affidavit, kasama niya si Sebastian sa mess hall ng Building 14 ng Bilibid nang marinig nila pareho na may kalabog mula sa mga kubol. Nang maramdamang may riot, kinuha raw ni Doninia ang pagkakataon para raw isakatuparan ang umano'y plano ni Trillanes at sinaksak niya si Sebastian gamit ang ice pick. Itinanggi na ni Trillanes na may kinalaman siya sa pagsaksak kay Sebastian. Wala raw siyang dahilan para ipagawa ito. Sabi pa ni de Lima, hindi niya kilala si Doninia. In the first place, sino nga yung Doninia na yan? I don't know him from Adam. I have not heard about him. Isa na naman siya katulad ng mga Maldeo na yon, yung mga, mga Durano na yan, mga sino yang, mga hinayupak na yan. Wala rin daw dahilan si de Lima para ipapatay sa Sebastian dahil umaasa pa siya noong makakatulong si Sebastian para pabulaanan ng alegasyong sangkot siya sa bilibid drug trade. Base raw sa sariling sources ni de Lima, si Pangulong Duterte ang nag-utos na saksakin si Sebastian at 3 pang inmates para takutin sila at mapilitang magsinungaling laban kay de Lima. Ang Pangulo mismo, hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanya mga operators, through his operators. He has enforcers, he has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng palasyo sa alegasyon na ito ni de Lima. Wala pa ring reaksyon si Aguirre sa mga buwelta ni de Lima. Itinanggi naman ni Liberal Party Chair Vice President Leni Robredo at Liberal Party President Senador Kiko Pangilinan na may plano ang partido na patalsikin si Duterte. Tingin ko halata naman na hindi malakas yung Liberal Party. Ilan na lang ba kami ngayon? Ang biruan nga isang Volkswagen na lang yung Liberal Party. Sabi ni Pangilinan, walang saysay ang sinabi ni Doninia. Pero hindi rin nila ito masisi dahil maaaring ang pagsisinungaling lang ang paraan nito para mabuhay. Jam Sisante, Nakatutok, 24 oras. Yes, Igan, hawak na nga ngayon ng CIDG ang mga CCTV footages sa mga lugar kung saan nangyari ang umano'y riot na ikinamatay ng isa at ikinasugat ng 3 high-profile inmates ng NBP. 7 preso ang umano'y sangkot sa riot. Isa ang patay at 3 ang sugatan, lahat dahil sa mga saksak. Isa raw ang ice pick na ito sa mga ginamit sa gulo sa Building 14 ng Bilibid bago mag-alas 8 ng umaga. Ice pick din ang sinasabing armas base sa mga sugat ng 4. Kabi-kabila ang CCTV sa Building 14 at may mga monitor gaya ng minsan nasilip ng GMA News. Pero pag-aaralan pa raw ang mga nakuhanan nito, mahalaga mga kuha dahil sa ngayon, iba-iba ang bersyon ng pangyayari. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nagsasabu noon ang mga drug lord inmate na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Sinita sila ng kapwa-presong si Clarence Dongail pagkatapos nagkarayot umano. Hindi malinaw kung paano napasok sa kwento si JB Sebastian. Parang dun sa kwarto ng inmate yun at tapos pumunta dun sa kwarto na
JB Sebastian, itong si Major Tunggail. At yun, sinasabi rin siguro niya na nagtatago itong mga check. Hindi natagalan, pumasok itong si Tony Ko at pinugod ng saksak itong si Major Tunggail. Halos kahawig ng kwento ni Aguirre ang kwento umano ni Tunggail. Nagsasabu raw ang dalawang Ko at si C. Idinagdag niyang isinumbong sila sa kanya ng isang Edgar 5. Kaya niya sinita ang tatlo. Noon daw sumugod si Tony Ko sa common area kung saan umano nagkarayot. Huwag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yan ginagawa niyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV. Maya sumugod si Tony Ko kay Tunggail at doon na nagsimula yung riot. Sa bersyon naman ni na Peter Ko at Sebastian, hindi kasama ng tatlo si Sebastian na nanonood ng TV sa common area. Doon daw sinaksak si Sebastian ng kapwa-presong si Tomas Dunenya. Kung may riot man sa common area, yun ang pagpapambuno raw ni Sebastian at ang sumaksak na si Dunenya. Kasabay niyan ang sigawan umano ng dalawang Ko ni C at ni Tunggail sa ibang kwarto. Taliwas yan sa kwento ni Aguirre at Tunggail na sumugod sa common area si Tony Ko na kinalaunan ay napatay. Walang altercation, walang heated argument among themselves. Kaya yung sinasabi nilang riot, napaka-imposibleng mangyari yun eh. Bigla na lang may umatake kay JB from behind at sinaksak siya dito sa dibdib. Sinasalag niya yung saksak ng Tom, narinig niya na nagkaroon na rin ng commotion sa loob, nagsisigaw yung mga Chinese, maawa naman kayo, tama na, tama na. So, ang alam ni JB, sinasaksak na rin sila. Bantay sarado ang bilibid ng PNP Special Action Force. Kaya nagkasa ito ng sariling investigasyon, bagay na iniutos na rin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Kabilang sa mga inaalam ay kung paano na ipasok ang ice pick sa loob, sino ang may hawak nito at sino ang nakapatay kay Tony Ko. Gayon din kung paano na ipasok ang droga na ayon kahapon kay Aguirre ay 90% ng nasupil. Napaka-creative nila na magtago ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. 90% lamang ang napipigilan namin, pero kahit pa paano, meron pa rin nakakapasok. So maaaring yung mga syabong yan, yung mga tinago nila kung saan-saan, sa pader. Aalamin din kung sino ang nagsimula ng gulo at ano ang motibo. Posible raw ilipat ang mga magkakaaway na high-profile inmate. Igan, may na-recover ding 5 patalim itong mga tauhan ng Special Action Force dito nga sa loob ng Building 14 matapos nga maganap itong kaguluhan. At tiniyak naman ng DOJ na may mahasampahan ng kasong homicide o murder depende sa kalalabasan ng investigasyon. Matagal na raw pinangangambahan ni JB Sebastian ang kanyang buhay sa loob ng bilibid, pati na ng kanyang pamilya. Lalo pa nung idinawit siya sa drug trade sa bilibid at iniugnay din kay Senator De Lima ayon sa kanyang abogado. Pero hindi raw alam ni Sebastian kung ano ang motibo ngayon sa pananaksak sa kanya ng kapwa niya preso. Live mula sa Muntinlupa, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, kaya ayon sa kanyang abogado talagang planado at sinadya talaga ang pananaksak dito kay JB Sebastian. Gayon din yung mga kasamahan niya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin dito sa medical center ng Muntinlupa. Bagamat ang alam natin na ay nasa stable na silang kondisyon, nasa recovery room na sila at nagpapagaling na. Gayon pa man, Ma'am Jess, nananatiling bantay sarado ang ospital na ito ng Special Action Force. Samot-saring saksak sa katawan ang tinamo ng high-profile inmates na sina JB Sebastian, Vicente C. at Peter at Tony Ko matapos ang gulo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison. May saksak malapit sa puso at sugat sa magkabilang kamay at likuran si Sebastian. Halos ganito rin ang tinamo ni Peter Ko. Sa mga litratong ito nakuha sa loob ng operating room sa Medical Center Muntinlupa, makikita sina Sebastian at Peter Ko habang ginagamot ng mga doktor. Pareho silang nakaligtas sa mga saksak, gayon din si C. More or less nasa chest sa heart ang consideration na tama so fatal. Yung ang habol natin is yung fatality ng mga injury. Mas malaki. More of ice pick. Yung ice pick, yung maliit, matulis, diretso. Sinaksakan, diretso.
Hindi naman umabot ng buhay sa ospital si Tony Ko. Bandang 1:30 ng hapon kanina, dinala sa punerarya ang kanyang labi. May mga dumating na nagpakilalang mga kaibigan daw ni Ko, pero mailap sila maging sa mga tauhan ng punerarya. Ang bilin daw nila, wag munang gagalawin ang bangkay hanggang hindi dumarating ang mga kaanak ni Ko galing China. Yun lang ang sabi, mga kaibigan lang daw po sila nang namatay. Tikom po ayaw po magsalita Aantayin lang daw po muna yung galing ibang bansa. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagsimula ang gulo ng sitahin ang mga Chinese drug lords habang di umano'y nagpapat session. Ang kwento naman daw ni Sebastian sa kanyang abogado, walang away na pinagmula ng gulo. Bigla na lang daw siyang sinaksak sa likod ng isang inmate na nagngangalang Tomas. Hindi naman daw niya matukoy kung ano ang posibleng motibo sa pag-atake sa kanya. Walang altercation, walang heated argument among themselves. Kaya yung sinasabi nilang riot, napaka-imposibleng mangyari yun Bigla na lang may umatake kay JB from behind at sinaksak siya dito sa dibdib. Yun na yun, pagulong-gulong siya at sinalag niya yung mga saksak. But the fatal blow was dito sa chest niya. Oo. At habang pinapari niya, sinasalag niya yung saksak ng Tom, narinig niya na nagkaroon na rin ng commotion sa loob, nagsisigaw yung mga Chinese, maawa naman kayo, tama na. So, ang alam ni JB, sinasaksak na rin sila. Matagal na raw hinihingi ng kampo ni Sebastian na ilipat siya mula Building 14 dahil nangangamba ito sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Yan ay matapos siyang idawit sa drug trade sa loob ng bilibid at iugnay siya kay Senator Leila de Lima. There is a serious and imminent danger to the life of my client, JB Sebastian. Hopefully, sana naman, maawa naman sila, i-transfer nila ito sa safe na lugar. Carnapping at kidnapping ang mga kasong naglagay kay Sebastian sa bilibid. Nahatulan siya ng reclusion perpetua sa 2 kaso niya ng kidnapping. Bahagi naman ng tinaguri ang bilibid 19 sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C. Ang nasawing si Tony Ko o Suyu Kwang, nahatulan ng carnapping at kidnapping sa isang Jackie Rowena Chu noong 2001. Si Peter Ko naman o Wu Tuanyuan, hinatulang guilty matapos mahuli nagbebenta umano ng shabu noong 1999. Inaresto rin dahil sa pagbebenta ng shabu si Vicente C. noong 1998. Taong 1999, nang sentensyahan siya ng reclusion perpetua. Jessica, alam mo bago tayo sumempe pa with few minutes before 9 o'clock ngayon ay nakausap natin ang asawa nitong si Tony Ko at gaya ng sinasabi ng abogado ni JB Sebastian, hindi rin daw siya kumbinsido na nagkaroon ng gulo sa loob ng Building 14 at ayon sa kanya dapat daw itong maimbestigahan dahil wala raw hustisya ang nangyari doon sa kanyang asawa. Narito ang kanyang panayam. Isipin mo, 12, hindi pa ba talaga tinutuluyan yun? Talagang tutuluyan na nila. Sigarilyo nga po, hindi na sila makapagsigarilyo Magsashabu pa kaya sila? Huli raw niyang nakausap ang kanyang asawa nung linggo at maayos pa naman daw ang kanila naging usapan. Wednesday kasi supposedly ang first ang dalaw doon sa Building 14 or the whole New Bilibid prison. Pero yun nga, yung supposedly sana na magiging dalaw nila kanina ay past 10 na raw, nabalitaan niya kanina. At gaya nga ng asawa ni Tony Ko, Ma'am Jess, nangangamba ngayon ang ilan pang asawa ng mga inmates na nandoon ngayon sa Building 14 dahil wala raw silang balita at we understand naka-lockdown ngayon doon. So hindi raw nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa kanilang mga asawa. Jessica. Marisol, ano ang medical bulletin dito sa iba pang mga sugatan kay Sebastian, kay Peter Ko at yung iba pa? Alam mo, Ma'am Jess, once lang talaga nagbigay ng medical bulletin itong ospital. Kanina, sinabi nila sa atin na mga around 2:30 na maayos ang kanilang kalagayan, stable lang, pero talagang they're in close observation dahil yun nga, hindi basta-basta raw ang kanilang mga tinamong sugat. Sinasabi nila parang ice pick nga raw ang tumama at mga fatal ang kanilang mga tama. Kaya dapat daw talaga itong bantayan. Maswerte na nga lang daw na nakaligtas ang mga ito. So, yun, kailangan pa rin sila iobserbahan. At sinabi naman na mukhang kakayanin naman daw ng ospital dahil kanina alam natin na merong request ang kampo ni Sebastian na mailipat siya sa ibang ospital. Pero ang sabi ng ospital, kaya naman daw ng kanilang mga facility dito kung ano man ang kondisyon ng 3 inmates ngayon, kaya naman daw nito. So there's no need for them to be transferred sa iba pang tertiary hospital, Jessica. Nakapagsalaysay ba itong mga sugatan na ito kung anong nangyari sa kanila, even through their lawyers, kung hindi man direktang nakausap ng media itong mga to? Marisol? So, talagang alam mo, Ma'am Jess, sa sobrang higpit ni
Kung pupunta nga lang tayo sa pinto ng emergency room ng ospital, talagang tinataboy tayo literally, no? Talagang bantay, sarado, napakahigpit ng mga SAF. Kung gaano sila kahigpit doon sa New Bilibid Prison, ganun din ang security na kanilang pinapatupad dito. Buti na lamang nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng balita doon kay JB Sebastian sa pamamagitan ng kanyang abogado. So siya lamang talaga, Ma'am Jess, ang ating nakuhanan kung ano talaga ang nangyari. At yun nga, ang sinasabi nga nitong abogado ay wala naman daw talagang nangyaring gulo. Nagulat na lamang sila nang biglang may nanaksak sa kanilang likod. Bukod dyan, nakausap natin ang isa pang inmate na unfortunately nga po ay napatay, itong si Tonico, at base daw doon sa kanyang mga nalaman, wala naman daw talagang nangyaring gulo. Siya mismo hindi raw siya kumbinsido dahil wala naman daw yung sination ng mga Chinese na mag-engage dito sa gulo. Hindi rin daw totoo ayon sa kanila na nagkaroon ng pot session dahil kahit sila daw na mga misis na dadalaw doon ay pinaguhubad maging ang kanilang underwear. And sorry for saying this, pinapabuka para to make sure na wala raw yung kanilang mga legs, to make sure na hindi sila makakapagpasok ng kontrabando. Gaya na lamang nitong Shabu, dahil ganun daw kahigpit, kaya napaka-imposible daw na magkakaroon ng pot session, gaya ng sinasabi. So itong asawa lamang ni Tonico at yung abogado ni Sebastian lamang ang ating nakuhanan dahil hindi talaga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit. Although we understand, may mga kamag-anak po silang dumalaw kanina dito sa ospital, Jessica. Pero itong abogado ni Sebastian, nakausap niya si Sebastian at nasabi niya yung kanyang bersyon ng nangyari. Tama ba, Marisol, yung intindi ko? That's right, Ma'am Jess, kasi among sa kanila na tatlo, itong si Sebastian ang medyo mas nakakausap kanina. Si Peter ko, for a time, naging 50-50 ang kanyang kondisyon actually. Tapos ito naman si Vicente C, ay hindi rin ganun ka-okay ang kondisyon. So nung mga time na yon, nung dinala sila dito, mga few hours after that, si Sebastian ang nakakapagsalita according to Bucor mismo. Kaya naman nakausap siya ng kanyang abogado at ito ang pinarating sa atin ng kanyang abogado na base sa sinabi sa kanya ni Sebastian, ganun nga daw ang nangyari. Kasi nga, narinig lamang natin ng Bucor kung ano daw ang nangyari, yung kanilang version. Ika nga, na nagkaroon ng gulo, pero nalaman natin mula sa abogado ni Sebastian na base daw sa pagsasalaysay sa kanya ni Sebastian, ganun nga ang nangyari. Walang gulo at bigla na lamang daw silang pinagsasaksak, Jessica. Maraming salamat sa iyo.